Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw ay may panibago na naman tayong lulutuin. Ito ay ang suman na balanghoy o budbud, gawa po sa kamuting kahoy. Pang merienda at pwede din pong pang negosyo idea. Kaya tara, samahan nyo ko. Manguha muna tayo ng dahon para may pambalot tayo sa ating suman. Magsiga na po muna tayo para idarang natin yung mga dahon ng saging para mamaya madali po siyang gupit-gupitin at hindi siya madaling mapunit kapag ipambalot na natin sa ating kamuting kahoy. At ayan, tapos na po natin siyang idarang sa apoy, kaya kailangan na natin siyang tanggalin sa kanyang mga tangkay para madali natin siyang bitbitin sa bahay at pupunasan na natin siya doon para maging malinis yung ating mga dahon bago natin ibalot sa ating kamuting kahoy. Ayan, punasan na muna natin ito ng malinis na tela para maging malinis yung ating dahon. Make sure lang na matanggal yung mga uling kanina na nanggaling sa ating apoy. At pagkatapos ay magputo lang tayo ng saktong sukat para sa ating kamuting kahoy. Yung magkakasya lang yung kanyang laman. Hinay-hinay lang po sa pagputo ng ating mga dahon, baka magkapunit-punit po at maging maliliit na po yung ating mga dahon, hindi po natin yun magagamit. At ayan, ito na po ang mga dahon na ating nakolekta. Saktong-sakto na po ito sa ating gagawin na kamuting kahoy. Pero bago ang lahat, kukuha muna tayo ng mga niyog para gawin nating gata para sa ating suman. 3 pirasong niyog po ang gagamitin natin dito para mas malinamnam ang ating suman. Babalatan na natin ito isa-isa bago natin kakayurin.
Pagkatapos pong kayo ay lagyan naman po ng 8 basong tubig ang ating niyog para gawing gata. So bago tayo magsimula, kailangan muna natin takalin ang ating kamuting kahoy. Kahapon ko pa kasi yan nabili, tsaka nilagay ko na lang sa saray pagkatapos ko siyang pigaan. Hindi ko rin yan na-estimate kung ilang kilo, kaya kailangan muna natin siyang takalin. So total all is 20 cups po ang ating kasaba. At nilagyan ko siya ng 5 cups ng sugar. Brown sugar lang po ang ginamit natin dito para mas malinam na. Naglagay din ako ng konting asin para balansi ang ating tamis at konting vanilla essence para mas mabango pa siya. At dahan-dahan pong ibuhos ang ating gata. Huwag po niyong biglain, baka po maging malabnaw ang ating cassava mixture. At halu-haluin lang pong mabuti para matunaw ang asukal na ating nilagay. So, ganito ang magiging consistency ng ating cassava mixture. Hindi masyadong malabnaw at hindi masyadong dry. Dapat katamtaman lang para mas maganda ang kanyang kinalabasan. At sisimulan na po natin ang magbalot ng ating suman. Depende na po sa inyo kung anong sukat, kung gaano kalaki ang gagawin yung suman. Sa akin gusto ko lang yung medyo maliliit at saka katamtaman lang yung haba. At saka medyo maliliit na yung ating mga dahon, kaya ganyan lang, dalawang kutsara lang ang ating nilagay sa ating dahon. At naglagay din ako ng konting filling para sa ating suman. Ito ay ang bukayo. Ang ginamit ko po dyan na buko ay yung pinakayang, yung malambot pa, maninipis, para masarap siyang kainin. Hindi ko na ipapakita kung paano gagawin yung bukayo, pero madali lang naman po siyang gawin. Ilagay nyo lang siya sa kawali at idarang sa apoy. Lagyan ng muscovado sugar para maging brown na brown ang kanyang kulay. At isimmer niya lang po hanggang maging malapot na ang kanyang texture, yung medyo wala na siya masyadong tubig. So ganyan lang po kadali ang paggawa ng suman. Kailangan nyo lang siyang ibalot sa dahon, tupiin at i-secure yung gilid-gilid para hindi tumulo yung kanyang kamuting kahoy. Kailangan tupiin yung gilid at gugupitan yung mga bawat gilid-gilid para maganda naman tingnan at pantay ang kanyang dulo.
ayan, tapos na po natin siyang balutin kaya kailangan ko na po siyang talian isa-isa. Ginawa ko po is paris-paris ko po siyang tinalian para makatipid naman ako sa tali. Pwede naman gumamit ng straw pero mas bet ko po ang dahon. Dahan-dahan lang po ang pagtali para hindi po mapunit ang ating dahon. Kailangan magkaharap po ang dalawang suman para hindi po matapon ang kanyang laman. Kasi mamaya lalagyan natin ng tubig ang ating kaldero. So sa malaking kaldero po siya lulutuin. Pwede nyo rin po siyang gawin sa steamer pero matatagalan po ang ating pagluluto. So ang ginawa ko po dito ay nilaga ko siya sa malaking kaldero. So ayan, tapos na po nating talian ang ating kamuting kahoy na suman. So next natin gagawin ay lulutuin na natin siya. Ilalagay na natin siya sa malaking kaldero at kayo na po bahala magsalansan. So ayan, as you can see, nakapagsiga na po ako sa may likod. Kaya lalagyan ko na po ng tubig ang ating kaldero at isasala na natin ito sa ating apoy. Lulutuin lamang natin po ito sa loob ng 45 minutes hanggang 1 oras or hanggang sa maluto ang ating suman. So ayan, lumipas na ang 45 minutes. So titingnan natin kung luto na ba ang ating suman. Kukuha lang tayo ng isang peraso para ating matikman. At ayan, nag-taste test na nga po ang inyong rakitera. Ayan, tingnan nyo naman, lutong-luto na po ang ating suman. Ayan, kitang-kita yung kunat at ang kanyang mukha. At kailangan na natin siyang kunin sa kaldero at palamigin. At ayan na nga, hindi pa nakontento sa isa. Ayan, kumain pa talaga. Tingnan nyo naman. Oh, ganyan talaga siya pagbukas. Meron talaga siyang palaman sa ilalim.
subukan niyo po itong recipe na aking ginawa ngayon. Saktong-sakto lang po siya sa tamis, masarap, malambot, hindi siya matigas, at sakto din sa kunat. Kaya tamang-tama ito sa umagang kay ganda na may pares na mainit na kape. At ayan na nga, alam ko, takam na takam kayong kumain ng ating suman ngayon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gumawa na kayo ng sarili nyong suman sa bahay. Madali lang po sundan ang ating recipe. Kailangan nyo lang mag-adjust ng tamis kung maliit lang ang inyong kamuting kahoy. At hanggang dito na lamang po ang ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag po sanang kalimutan mag-comment, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para magiging updated kayo sa mga bago nating video. Yun lamang po, maraming salamat. Itong muli si Rakiterang Inday nagsasabi na bye-bye!